Naimbag nga aldaw at tayo manan apo iti episode iti La Union agkaysa Talks and Thoughts from the Capitol, kung saan po natin pag-uusapan ang iba't ibang mga programa, serbisyo at mga inisyatiba ng Provincial Government of La Union kasama ang ating mga partner agencies sa loob at labas ng pamahalaan. Ako po si Jappy Marbella at sa araw po na ito, makakasama po natin ang ating mga kasamahan mula po sa Commission on Higher Education o CHED at ang Department of Education. Kaya naman, atin na pong buksan ang ating usapan sa pakikinig sa ating opening statements po ng ating mga panauhin ngayong araw. Unahin po natin siyempre ang ating minamahal po na Governor, ang opening statement po, Governor Mario Eduardo C. Ortega. Well, naimbag nga bigat tayo amin na po nga agbuy-buya. Dato'y apo iti may kaduan nga pinagkikita tayo nga adamot na din muna may panggap iti dato'y naaramid nga bagyo nga narinatay amin apo dito'y La Union. Kaya dato'y dakamaten tayo nga aldaw may panggap apo ti edukasyon. Nga kasing importante matlaing apo digijay disaster preparedness tayo kada dagitay recovery tayo. Because I believe that education is actually the one that will mold our hope of tomorrow, which are the children. Iso nga nasken unay nga datoy nga topic tayo ket sapay ko taado iti may lawlawag kada kayo babaen dagitoy apo programa nga aramiden ti national government, datoy local governments tayo, ken dagitoy is-eskwelaan tayo nga naduma-duma ti aluglugar nga kanya-kanya ti initiative da kanya-kanya apo iti problema da no kasano tayo nga mapag sasaritaan ket coming up with a solution for all of these problems. Thank you, sir. So, umuna iti unay, agyaman na kada kayo, iti panangimbitaryo kanya, kastamot, naimbag nga agsapa kada tayo amin. Kat maragsakan kami mo't iti sanggo niyang panlalawigan, tada iti kastoy nga programa ni Apo Governor, tapno manggaganyo Apo, on the side of the sanggo niyang panlalawigan, no inyamot, dagiti ordinansa, kan mabalin nga aramidan mi, nga makatulong iti pagsayaatan, iti edukasyon tayo dito na probinsya, iti La Union. Actually, we are very supportive to our governor. Nunyaman apo iti panpanunutan na nga pagsayaatan iti agtutubo tayo dagiti agis eskwela ada kami apo nga sumusuporta kanya na. Ket amo yung apo nagasat tayo dati governor tayo apo nga talaga nga well experienced. Tapan panunutan mi pailang apo aramiden dan iso nga naudi kami santon. Iso nga agyaman kami sapay ko taray ito nga programa kat malawlawagan dagiti amin apo nga stakeholders tayo maipapan apo iti edukasyon. Thank you apo. Ayaman kami Apo Bokal Jefferson. Kasama po natin ngayong umaga nga po ang ating panauhin. Una po mula sa Commission on Higher Education, we have no less than the Regional Director. May we now hear the opening statement from RD Christine Ferrer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, kami ay nagpapasalamat for bringing CHED to this conversation. So, malugod po kaming nagpapasalamat muli kay Governor Ortega dahil sa pagbibigay ng napakalaking importansya sa edukasyon. So, more than this conversation today, alam namin na marami pang mga kasunod para mapag-usapan natin ang higher education dito po sa probinsya ng La Union. Makakaasa po kayo na katuwang nyo po ang Commission on Higher Education sa pagpapatupad ng mga inyong programa sa literasiya. And for the topic today, which is about the suspension and cancellation of classes, ito po ay isang napakahalagang usapin na ating bibigyan ngayon ng kaliwanagan. Kaya kami po sa Commission on Higher Education ay nandirito ngayon para mapag-usapan ng bagay na ito at mailahad din kung ano ang ating mga policies
and guidelines on the suspension of classes, of course, with the provincial government and the Department of Education. Maraming salamat po, RD Christine. At kasama din po natin from the Department of Education, La Union Schools Division Office, the Division Planning Officer, Ms. Valerie Lim. Naimbag nga aldaw kada tayo amin. Magandang araw po at good morning po sa ating lahat. On behalf of the Department of Education, La Union Schools Division Office, we would like to thank, of course, our dear and beloved Governor Mario Ortega for this opportunity po na makapagbigay ng aral sa ating mga kailian kung ano po talaga ang patungkol sa suspension of classes at paano po nagpapatuloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan despite the weather or the disaster or the emergencies po na maaring mangyari po dito sa ating probinsya. Muli maraming salamat po at sana po makapagbigay po kami ng aral at hindi lang po sa mga community natin, kundi lalong-lalo na po sa ating mga magulang. Ayan, okay. So, makagaya ng nabanggit nga po ng ating mga panauhin, ang ating main question for this episode ay, ano nga ba talaga ang guidelines na sinusundan natin pagdating sa kanselasyon ng klase mula kinder hanggang college, lalong-lalo na sa panahon po ng bagyo o ng mga malalakas na ulan. And to set the context, alamin po muna natin ang thoughts from the Governor. Inya ba iti thrust wenno iti direktiba na ni Apo Governor, maipapan nga ron ti kakastoy nga sitwasyon, Apo Gov? Well, basing it on the experience that I have all throughout these years in public service, and it usually deals with the local government. Of course, the power for you to cancel the classes is something that you just do not declare, for the reason that when you do so, there are a lot of factors, there are a lot of effects on the lives of people, depending on livelihood, their education, the safety of the children. So, anya iti priority kada amin. So, these are things nga you have to consider before you make any decision. Of course, in the office, like any other time or any other issue, we usually get the bash nga kunada niya. Whether you do it this way or that way, and all this way and all that way. Yeah. In a lot of cases, they're even wiser than the people concerned. In some degree, maybe, in their own thinking. Yeah. They probably know all the factors involved before they would do so? No. They are just out there to gain money. No ado ti click na kat adara kita rebate na kung kunada niya. I hope that is not the only factor that propels them to do these things. Ta adumat na kita TikTok, adumat na kita Facebook kada amin, that they mean well, but there are just in any community or society niya adalta kita rotten eggs kada rotten apples nga kunada niya. And this is geared towards those rotten ones, not the good ones. That's right. I think the governor pertains dagiti mga alilaw niya during casting rod niya critical situations, adug pa lang dagiti fake news and to distract siguro dagiti students tayo and the parents during cancellation. Mamaya pa babalikan natin si Apo board member, but right now let's get into the discussion inya dagiti primary nga siguro frameworks or legal guidelines na sinusundan po natin. Unahin natin siguro ang DepEd para sa ating basic ed. For DepEd po, sa basic education po natin, meron po tayong sinusunod na DepEd Order. Ito po ang DepEd Order number 22, Series 2024, o ang Revised Guidelines on Class Suspension and Work Suspension in Schools During Disasters and Emergencies. Nakapaloob po dito lahat po ng mga iba't ibang probisyon kapag nagkakaroon po tayo ng disaster and emergencies at ano po yung mga
dapat gawin sa mga sitwasyon na ito, paano po magtutuloy ang edukasyon. Nakapaloob po dito, klaro, wala po yung implied na part, lahat po explicit dito sa DepEd order natin. Binanggit po dito ang tungkol sa bagyo, kapag may earthquake, kapag may heavy rainfall, kapag may low quality air, kapag meron pong interruption due to power outages or shortages, nakapaloob po dito kung ano po ang kailangang gawin ng eskwelahan, ano po ang kailangan gawin ng division office, at ng mga magulang. Klarong-klaro po sa DepEd number 22, Series 2024. Sige po, ma'am. So, siguro let's get into the particular provision doon sa DepEd Order 22-2024. This is the latest guideline na sinusundan po ng DepEd for the basic education. Particularly, ma'am, no, adda dagiti typhoon or the TCWS, Tropical Cyclone Warning Signal number 1, 2, and 3. Inya particularly the guidelines on this, ma'am. Yes po, maraming salamat po sa tanong. According po kay DepEd number 22, Series 2024, pag na-declare po ang isang lugar under Tropical Cyclone Wind Signal number 1 o minsan po, signal number 1 na lang natin siyang nasasabi, automatic suspension po para sa ating mga kindergarten learners. So muli po, sa signal number 1, kindergarten po, suspended po ito. Buong klase po. Walang face-to-face, walang modular, suspended po. Pagdating sa signal number 2 o yung TCWS number 2 po natin, suspended po ang klase ng kinder, elementary, and junior high school, meaning kinder to grade 10 po. Pero ang elementary at junior high school, meaning grade 1 to grade 10, ay mag-shift po to alternative delivery mode or other learning delivery modes like online, modular, o pwede rin pong blended. Blended meaning pinagsasama po natin ang modular at online learning. Pagdating naman po sa senior high school, may pasok pa po sila. Ito po yung pag-shift po natin ng online or alternative delivery mode sa pag-aaral kapag winawarrant po ng sitwasyon. Kasi may mga signal number 2 naman po na okay pa ang panahon. Dahil nga po, according kay Pag-asa, kapag signal number 2, yung bagyo, inaasahan natin ilang oras pa po. Yun po. Kapag signal number 3 naman po, lahat po ito, face-to-face classes, and all type of modes suspended po. Signal number 3 above, classes and work in all our schools, including ALS po. Or sa ating mga community learning centers. Ayan, so klaro po na merong levels. Every time na merong signal, 1, 2, or 3, meron pong level. But that only pertains apo iti basic education. Tadija mo lang apo iti sakop iti Department of Education hanggang senior high school. Okay, now we go po. Eto, dagito iti ibagbagada nga parang kami ang nyadya kunadan. Waterproof kami, kunada. Eto na po, sasagutin na po ng ating no less than the Regional Director of CHED. Ano naman po ang guidelines ng cancellation of classes for our college students? In higher education kasi, we are still guided by CHED Memorandum Order number 15, series of 2012. And very simple lang po, we just have 5 provisions under that CMO. Unang-una, CHED does not cancel or suspend classes. So, wala po sa jurisdiction ng regional director na mag-cancel ng klase. Kaya maski na daming nag-chat sa akin sa Facebook, sa Messenger, sabihin ko, hindi ko yun jurisdiction. However, automatic po kasi ang suspension sa higher education pag signal number 3. So that should be clear to all. Whether may announcement ang LGU or wala, automatic. Signal number 3, walang pasok sa higher education, including the graduate school. Yung pangatlo naman po doon,
Classes in the collegiate level or in the graduate school may be canceled or suspended at the discretion of the LGU or the local chief executive. However, ang hiling po namin doon, when we do the cancellation, it should not be later than 4:30 a.m. Kasi syempre yung iba, galing pa po sa ibang mga probinsya, ibang mga towns. Ano? And then, kapag midday suspension naman po, it should not be later than 11 a.m. in the morning. Kung wala man pong suspension by the provincial governor or the mayor, pwede naman po na manggaling na sa head of the institution yung announcement of the suspension. Depende rin kasi doon sa situation in their community. And then, yung ikaapat po, even without suspension, kung kunwari malakas ang ulan, and ikaw as a parent, you deem it necessary na i-prioritize ang safety ng bata, pwede naman na ikaw na yung magsabi na, anak, wag ka nang pumasok. However, you have to communicate this to the school para mabigyan din ng karampatang activities or consideration yung ating mga estudyante. Okay. So, kung ano man yung nagmamatch siguro, based sa mga reflections po natin or sa insights po natin, kung anong ang pagkakapareho ng CHED at ng DepEd ay basta signal number 3 na all levels sa basic, cancel. All levels in college, cancel na doon. Basta signal number 3. Okay. Including graduate school. But, there are provisions nga rod nga adamot instances gamin apo nga oray no signal number 3, let's say, oray signal number 1 or walang signal at all pero malakas po ang ulan. Ito, ipinapaubaya ngayon sa local chief executives ang pagdeklara nga po ng cancellation kung anumang level po deemed by the local chief executive. Kaya siguro damagan tayo pa ni Apo Bukal Jefferson. Babaan iti pan nakikonsul tayo mat siguro dagiti mayors tayo inya dagiti challenges da nga ta wenno inya dagiti kapadasan damat iti cancellation on their jurisdictions. Iti ibagamat dagiti mayors no maminsan handa nga dagos nga ag-cancel ta damagan damat ti nunyamat on the side of the Department of Education dagiti principals kasi adda dagay certain areas nga awan met tinapigsa ijay nga tudo or mga napigsa unay ti angin. So depende met laeng no ayan na ba ti areas nga kailangan talaga ti suspend. So no makita yo handa nga kanayon nga ag-suspend handa nga agad-agad nga ag-suspend ta damagan da pay met no inya iti inputs dagito nay heads iti schools. So kasladyan aramiden na po governor nga iumang na iti local chief executive no inya iti problema dita nga area no kailangan nyo ag-suspend kayo kasi han nga agpapadamot ti areas adat ti agtudtudo adamot agin init nga banda. Okay. And that also emphasizes Apo Bukal nga uray no DJ discretion or the decision is lodged in the local chief executive. I-consult la tama dagiti head of schools. Actually, even the head of schools could announce on their own. I-consult la ta iti mayores tayo. Now, I'd like to ask the governor, sir. Anya, kumbaga, on your personal level as the chief executive of the province, what is your deciding factor nga province-wide iti pa nag-declare mo for suspension? Well, umuna-unay, you consult. There are a lot of means of consultation. You either call the chief executive of each and every town. You get in touch with the police. Because these are agencies that are spread out. And apay nga police no kunam no Dodoma. Yung police kami no Dodoma, agpat-patrol na kita eh. So, the ground situation mas amuda pa no Dodoma than just the mayor because sometimes they are in the office. But of course, the police also reports to the mayor. So these are means and ways for you to confirm nya iti sitwasyon ti kada area. Yung natay ko nakaroon din na natay opening tayo tatay, whether you declare or not, ado dagitay buzzer niya. I think one thing is common to us.
One is the safety of the constituents, especially the children. So ano makita DJ signal number 1 nga kunadan, automatic dagiti ubing kinder kan dagitoy ayan iti daycare centers are actually closed when no class dan dagita. Already gitoy ubing ati grade school kada amin because you are not only thinking of their safety in school but when they go home, how is the condition there? So kanya I would put it that teachers, principals are also responsible or not they will not be put in their places. No awan apo iti datay responsibility da in making decisions. In a lot of cases no daduma adu ti handa kayat ti ag cancel when ag decide. I do not know why they are afraid of deciding. You use your brain, you use your heart, then you decide. Whether it is right or wrong, your intention is always good. Yung natin kung nakaroon tatayin, when you consider to cancel a class, you have to be very careful in doing so, not just because the younger ones will go and vote for you. Because kaya na nga no class. Yeah. But that these children, they do not know what they're losing. They do not know what the loss of the parents is. Nyati lost da. They pay for these things, they pay for the education, the time element that they will learn is gone. Lost the giant. Nyati gain na gito yung estudyante. Oy, good time, baby. Yeah, bulakbol time. Ang inin. Iso nga kay kayat da. I do not blame them because that is their age. That's their youth, no? That's part of it. But it is also incumbent upon us, more matured people, to, how would you call it, regulate the pinagkasyan damit. And not only that, when you cancel a class, nya pa iti affected. Do you think it is just the students? Do you think it is just the teachers? No, sir. A lot of small entrepreneurs are affected. Tricycle drivers. Dagiti aglako ti chichirya kada kwa. Dagiti umay agbalon kada giti teacher nga go overtime. See, these are all affected. So commerce is also in play. Naglalalo naton na kada giti kaadwang kada giti hand to mouth nga agbirbirok na. There is no class, agpairot na basit iti sinturon da. So, but then this is not just the priority also. Because kung nakaroon the priority tayo dito is the safety of each and everyone, especially the children. Iso ka no taduma, dato'y kahamal lang nga di klase kat isususpende rin tayo no taduma. Pati trabaho. Ang din. Because anya iti logic na di jay. It is the safety, security of the constituents. No taduma di traffic. No taduma di jay kita electrical outages, kita damaputed nga, damakuryente, so these are all in play when you now suspend classes, you suspend work, and all that. But on the other hand, ang daming cost na data. So now you weigh it. That is the burden of leadership, especially when you are the one who will now decide. Iso nga ron nga datan nay, agala kalaeng, you want to favor the young ones, takastonay, nag-easy. But are you thinking of the other side? Are those people affected? So, nadagsin lata. Kung adatatanong na duma, nalakalaan, nagsuspender ka. No, it is not that easy. In a position that we are in, especially digito'y higher officials niya, whenever you decide, there are a lot of people that is affected in their daily lives. That is something that you should always put at the back of your mind whenever you do anything or whenever you decide on something. Tijay nadagsin nga layan nga a lot of people they do not see or they probably do not really realize the gravity na of the decision that is made. Okay, pintas sa Tagov. So, basa iti statement mo talaga nga makita ta iti need nga agkaysa
niya, the meeting of the minds, the meeting of the interests and the concerns, so that our chief executives or our local chief executives have the best information to decide what's best for the majority. I was going through the DepEd order tatay, the emphasis on the rationale was to balance the integrity of education and the safety pa rin ng ating mga students. So, siguro we emphasize now nga uray no ag-cancel gayam iti face-to-face classes, the DepEd and even probably the CHED emphasizes nga this does not mean the stop of learning and education. Can you emphasize on this, ma'am? Yes po, sir. If the situation warrants, at sa importante po yun, yung term na if the situation warrants, magpapatuloy po ang klase through other modes. Yun nga po yung sinasabi natin na online learning, modular learning, or even blended learning. Depende po kung ano ang available sa lugar ng mga estudyante o ng ating mga mag-aaral. Bakit po namin ini-emphasize yung if the situation warrants? Kasi ang magwiwi na po nito ay magulang. Sila po ang magsasabi, although kapag face-to-face lang ang suspended, pero naman ang bahay mo tumutulo na, mariba, tibuo nga balayo, signal number 1 pa lang, haan nga da jay modular mon when no jay performance task, iti ipaununa, iti naganak ijay ubing da. Iti una-unda, syempre po, tulad po ng in-emphasize ng ating governor, safety and well-being ng ating mga community, lalong-lalo na po ang ating mga mag-aaral. Pero kung okay naman po ang sitwasyon, halimbawa po, signal number 2, pero inaasahan pa ang malakas na pagdating ng ulan sa gabi, sa umaga o sa hapon, maaari pong mag-shift to modular learning ang ating mga bata. Ito naman po ang kinaganda, tulad po ng sinabi ulit ni Governor, yung empowerment po ng school leadership. Kaya po ine-emphasize lagi namin ang school-based management kasi nakapaloob po dito yung paggawa ng ating mga school heads ng learning continuity plan. Hindi po ito basta nag-a-arise kapag nandyan na ang suspension ng klase. Ginagawa ito ahead at alam po ito ng ating mga school leaders dahil nakapaloob po ito sa ating DepEd Order number 22 Series 2024. May mga templates po na provided dito. Ano po yung mga konsiderasyon na dapat nilang gawin o alalahanin sa paggawa po ng itong learning continuity plan natin. Ano ba ang available sa community? Sino ang mga learners ang pwedeng mag-modular learning? Sino ang mga learners na pwede ng online learning o sino naman ang parehong available? Ano po ang resources na available sa community? Yung geographical location ng ating mga barangay, kung nasaan ang eskwelahan, isang konsiderasyon po yan. Lahat po ito nakapaloob sa learning continuity plan ng isang eskwelahan. Kino-consider po at nandito rin po kung paano magko-collaborate ang school sa kanyang local chief executive at sa division office. So, yun po yung maganda dito sa DepEd Order number 22 natin. Lahat po ng sitwasyon na layout na po. Kaya ang ating mga school leaders, kahit saan po kayo pumunta sa ating eskwelahan, alam na po nila kung ano ang gagawin nila. Alam na rin po nila kung ano ang sasabihin sa mga magulang, ano ang ipapagawa sa mga bata, may ipapagawa ba dapat o wala. Ayan. O, sige po, sa side naman po ng CHED, ano ba ang parang general guideline natin sa mga higher education institutions whenever nga talagang ika-cancel ang classes? Ano ang guideline natin for those students? Yeah, just like the Department of Education, sa CHED din naman, we require them to submit a learning continuity plan alongside with the submission of their school calendar. So before the start of the semester, nakalagay din naman doon kung yung mga various modes of delivery during learning disruption time. So
yun yung kanilang sinusundan. Kaya lang kung minsan nagkakaroon ng debate kasi kung yung announcement is classes are suspended. So, pag sinasabi na pag suspended ang classes, di lahat yun, whether synchronous, asynchronous, or face-to-face, suspended siya. Kaya ngayon, kapag very generic yung announcement natin na classes are suspended, even the HEI leaders, nagtatanong sa akin na, Ma'am, paano yun? Gusto namin mag-asynchronous, gusto namin mag-ganito. I-clarify na lang po sa inyong local chief executive kung ano po yung talagang announcement. Kasi kung yung suspension ay suspended talaga, whether it's face-to-face or yung alternative mode of delivery, that has to be communicated and agreed upon po. Alam mo, Japay, yung sinasabi nila, no, yung sinabi niya ni Juan kanina na it is up to the school or it warrants, no? Alam mo yon, actually, whether you make it or not, it's up to you. However, yung way na yun kung minsan is one way of appeasing the youth inside their houses because they are busy, they're doing something. So that eases the tension or yung nabibuild up na tension when they are just inside the house and doing nothing. And then at the same time, instead na wala silang napipick up sa buhay nila, kahit papano, they gained something. Now, on the other hand, alam mo yung mga eskwela, may plano nga yan. May number of hours that they should take this, and that, and that, and that. Kung maraming suspension, so they will not meet that. That is one of the reasons why there is an extension. Imbes na magbakasyon ka na ng December 12, hindi, December 18 kasi kailangan may make-up ka. So you see, yung enjoyment ng mga young ones noon, wala rin. Natenga rin. Dahil yung bakasyon nilang todo-todo diretso, nadagdagan. Kung minsan, nagme-makeup sila ng pati Sabado. I know, because I went through the same cycle ng mga suspension and all that. And during my time, madalas ang suspension, hindi dahil sa weather, dahil sa mga demonstration. Tinitirgas kami at lahat. So that is even a harder point, no? Because you cannot even really focus on studies because there is tension behind. Even when you go out, hindi mo alam kung tatamaan ka ng pillbox, tatamaan ka ng ganito, mapapalo ka ng papagkakamalang kang demonstrator and all that. So these are all part of it. Now, yung parang alternative na gagawin nila na video and all that, not all is available to all of them. But what is the essence of it? Sayang yung panahon. Kung meron kang matututunan, edi maganda. It's an added asset. It's an added knowledge. Diba? So, pag the time na binalikan kunyari ng school mo yung topic ninyo, edi lamang ka dahil na kahit paano napag-aralan mo na. And that is not even an issue. The issue is you learn something. Your time is not wasted. Okay, go. Sige. As we wrap up the conversation, we emphasize nga rod nga iti panawan ti kakastoy nga cancellation of classes, gaputan na pigsarituddo, winagbagyo. We really need to push forward the spirit of agkaysa. Agkaysa dagiti local chief executive, dagiti heads of schools, dagiti mayors, the governor, and ang nangruna apo dagiti students, and most importantly, ijay pagtaenganda their households, their parents, their guardians. Iso nga rod nga, as we close this conversation, mensahe ka dagito yung nga sektor. Umuna launay siguro ni Apo Board Member Jeff, mensahe who would like to address kadagiti parents siguro, sir? Thank you, sir. Dagiti parents tayo, dagiti learners, sapay ko ti panpanunutan iti dagiti leaders yo ket no nyamet iti pagsayaatan yo. Nang nangruna kunan ni Apo Governor, naga po kami met dita. Awan iti panpanunutan mi no nyaman iti makatulong kada kayo. Actually, galing din ako sa public school. So, kung minsan, mas marami kang na-miss sa schools, kanton, college kanton, nangangapa ka na. Tapos sasabihin mo na lang, sana hindi na lang nag-cancel noon ng klase para nalaman ko to. So, may mga dapat tayong have the initiative na
sana kung ano man po ang sabihin ng ating mga leaders, hanmat nga jay paka tublakan tayo no diket diati pagsayaatan tayo laang apo dito ya probinsya tayo nga La Union. So namnamaan niyo apo on the part of the Sangguniang Panlalawigan nga idadalwan na po Vice Governor Eric Sibuma. We are very supportive apo iti edukasyon iti tagitunay learners tayo ken kastamot dawatan mi nga no sapay kumakat agiinanos tayo apo jay dapat admit tayo nga kanayon no inya iti pagsayaatan iti both parties han nga jay kayat tayo laang iso laang ti kayat tayo han apo adamot ngamin dagiti process wenno dagiti masapul nga aramiden tayo pay bago tayo agdesisyon iso nga sapay ko maawatan nyo dagiti leaders nga no maminsan late dayket adamot iti damdamagan da pay do nya ti sitwasyon iti kada area. So sapay ko di ko namin awatan da kami, taawatan da kayo met no inyamet iti kayat ti apo ket sapay ko we encourage apo dagitoy parents, dagitoy teachers, dagitoy learners nga umay kayo apo ditoy opisina mi. Tano maibagayo apo dagiti concerns no inyaman apo dagiti nasaya at apo nga aramiden tayo. Dahil lang apo. Okay, yaman kami on itibiyang mat iti DepEd ma'am siguro emphasis nga message para kadagiti naganak or the parents of our learners. Po, hindi lang po sa mga magulang, cliche as it may sound, it takes a village to educate a child po talaga. Buong komunidad po ang kailangan magtulungan, all hands on deck, para ma-deliver po ang quality education na gusto po natin na para sa ating mga mag-aaral. Na alam naman po din natin, bumabalik po din ito. Education is the best investment po, ika nga, sa mga bata. Kasi ito po yung bumabalik, ito po yung may best ROI sa ating community. Isang batang makagraduate mula sa high school, sa college, malaking bagay po ang balik na ito sa ating komunidad. Kaya hinihiling po namin ang pagtutulungan sa mga magulang, sa ating buong komunidad na maipaabot po natin ang best quality education despite weather disturbances. Yan, okay. And on behalf of CHED naman po, college students, they are already mature enough to know what's best for them. Your message po para sa ating college students, ma'am. And they, of course, in decisions like this, in terms of cancellation of classes, we balance everything. And, of course, we have to trust as our leaders kasi wala naman po kaming ibang hinangad kundi yung makabubuti po para sa inyo. And, makaasa po kayo, katuwang nyo ang Commission on Higher Education, our LGUs, our other government agencies to make sure that whatever you deserve best, yun yung service na ibibigay po namin sa inyo. So whether may bagyo or other calamities that there are, learning continues. And it should be in the best way na applicable in your situation. So, hindi naman natin ipipilit na mag-attend kayo ng online class kapag bumabagyo, walang kuryente or walang internet connectivity. So, it should always be depending on the situation or in your context. Okay. And of course, our dear Governor Mario Eduardo C. Ortega. Well, not all decisions that we make are popular, but there are a lot of decisions that we have to make. That is the burden of leadership, that we carry whatever it is, especially the unpopular ones. But these are things that we have to do because it is for the betterment of the whole or our, yung nakakarami ang ginagawa namin. And again, it's not always popular. So, ganun lang talaga ang buhay. Yun na isut isagrapo mi apo, ngayon no dagiti decision mi matket, nagsayaat ng popularan niya, palpalakpakan na kapay. But again, there are always two sides of the coin. And that is the responsibility and accountability of a leader in one place that you always carry in your shoulders. And it's not easy. However, it is with pleasure that I'm one of those that are napagasatan, magasat nga ta niya.
sikat yan na burden na. But no, I think there are a lot of people that would want the opportunity to do so. However, at this point in time, I am the one being given that task. And rest assured, I will always do my best. But my best will not probably be good enough. No awan apo, iti pinagkaisa tayo nga sangka pamilyaan, sangka barangayan, sangka ilyan. In this case, datoy apo probinsya tayo, agkaisa tayo, tamay sa tigandat tayo. A better tomorrow. Ayan, nagpintas launay apo di conversation tayo nga rod, itang aldaw kat sapay kuma, naliwanagan po tayong lahat pagdating nga po sa guidelines, sa pagsuspindi po ng klase, may bagyo man, malakas man ang ulan o wala. Pero ganyan man po, may bagyo man o wala, umaraw o umulan, patuloy po tayo, agtuloy tayo apo nga agkaysa para itinarang ay kanarang paya nga launyon. Agyaman kami launay apo.